And they lived happily ever after. The end, nakahinga ng maluwag si Isagani nang sa wakas ay natapos niya ang pagbabasa ng pangatlong fairy tale story. Sinilip niya ang mukha ni Dushel, at mas nakahinga pa siya ng maluwag, nang sa wakas ay nakatulog na rin ito. Madugong pakikibaka ang patulugin ng anak nila. May nananabik siyang mga ngiti na bumaling kay Alexa sa tabi nito. Ngunit unti-unti ring nawala ang ngiti niya, nang makitang pati ito ay natutulog na. They plan na maglabing-labing tonight. Kanina pa niya tinitiis na hindi ito hawakan, dahil pareho silang nabisi kay Dushel. It's so unfair that she's peacefully sleeping now. Alexa, tinawag niya ang asawa at kinalabot pa ito, hey. Nang hindi ito magmulat ng mga mata, ay umalis siya sa tabi ni Dushel sa kama, at tinawid ang kabilang side ng kama. Nahiga siya sa likuran ni Alexa, at saka ito patagilid na niyakap. Wife, don't be like this. Wake up please. He slightly kissed her smooth shoulder, going to her neck. You promise. Ang tagal niyang hindi nakasama ang asawa, dahil sa mga nangyari. Matagal siyang nagtiis at naghintay. Ngayong nasa maayos na sila, ay ganun na lang ang pangungulila niya. Gusto na niya itong sunggaban ngayon pa lang. Mas niyakap niya ang manipis na baywang nito ng mahigpit, puno ng matinding pagmamahal. Alexa, pinaulanan niya ng mga halik sa pisngi, noo, labi, at leeg ng paulit-ulit. Inaantok na unti-unti itong napamulat ng mga mata. Pinunasan pa nito ang laway na nagtatangkang tumulo mula sa sariling bibig, tsaka napalingon sa kanya. Anong ginagawa mo mahal? May pagtataka at antok pa rin siya nitong tiningnan. Bakit? Ganon na lang ang pagbusangot niya. We've talked about this. Bakit ka agad natutulog? Ha? Nakatulog pala ako. Napatingin ito kay Dushel na payapa nang natutulog. Obviously. Tinulugan mo na ako. Ang sarap kasing pakinggan ng boses mo magkwento eh. Nakatulog tuloy ako, napatawa itong napaunat. Bukas na lang siguro tayo mag-ano. Nawala na rin ako sa mood eh. Good night. Akmang pipikit ulit si Alexa, nang hilahin niya ang kamay nito, at ilagay iyon sa kanya. Para itong natuklo ng ahas na napaigtad. Ay, yes, and I can't handle this on my own. Mas lalo siyang napabusangot. Bakit ka ba naging ano dyan? Wala pa nga akong ginagawa. Makita lang kitang nakasuot ng ganyan, nagkakaganito na ako Alexa. Alexa is wearing a white, sexy pajama dress. It's tempting, and it would be his loss if nothing happens tonight. Napalabi si Alexa. Paano yan? Antok na talaga ako eh. Pakunwari pa itong napahikab, nagtatago ang ngiti sa labi. Alexa naman, he frowned and pouted at the same time. Nilapatan niya ito ng mabilis, ngunit malalim na halik sa labi bago binitawan. Hindi na napigilan ni Alexa ang mapatawa. Halika na sa guest room. Bago pa man sila makapasok ng buo sa kabilang kwarto, ay muli nang niyakap ni Isagani si Alexa, ibinalik ang kanyang mga labi sa asawa, at sinandal ang katawan nito sa pader. He really yearns for her and yearns to get dirty with her. He cannot explain in his heart how much he misses her touch. Sinukbit ni Alexa ang dalawang braso sa leeg niya, habang ang mga kamay naman niya ay nakapulupot na sa baywang ng asawa. Pareho silang hinihingal na humihinga, ngunit hindi yun naging dahilan upang ihinto ang paglasap ang isa't isa. Puno ng pagmamahal niyang hinawakan at pinisil ang katawan ng asawa, na parabang iyon ay mga pag-aari niya. Habang naramdaman naman niyang hinawakan din ni Alexa, ang kanyang chest. They both scream in love. Ang apoy ay lumiliyab sa kanilang mga katawan, handang mapaso ng init ng isa't isa. Habang ginagawa iyon ng asawa, ay hinubad naman niya ang suot nito. Kuminang ang mga mata niya nang tumambad sa kanya ang magandang tanawin. Kapag kuwan ay pareho nilang tinunto ng kama ng bakanteng kwarto na iyon. Kinulong niya sa mga braso niya si Alexa, habang pinaiibabawan ito. It looks like you're ready now. Nakakaakit na kinagat ni Alexa ang ibaba nitong labi, na mas lalo pa niyang kinasabik. They both groaned and whimpered, not minding how lewd they sounded, which echoed throughout the whole room. He longed for this, he longed for her. It's as if he can't let himself be away from her again. He cannot take his eyes away from his wife's obscene face.
She looks so beautiful with her teary eyes, and the saliva that is coming out of her mouth, while it's naturally opening for him. A smile escaped his lips, and he suddenly seized her mouth. They exchanged deep and torrid kisses, devouring each other desperately. Mahaba ang gabi, hindi sila tumigil hanggat hindi sumisilip ang liwanag sa labas ng bintana. He exhausted his wife to the extent that she fell asleep before he came for the last time. Now that his yearning for her is fulfilled, of course he didn't forget to take care of her tired body afterwards. He takes pleasure in wiping her body with a wet towel, making sure she didn't get uncomfortable or sticky when she woke up the next morning. Sa kanya ito muling binihisan, at tinabihan sa pagtulog. Kinaumagahan ay sabay kaming nagising ni Isagani, dahil sa pagtunton sa amin ng makulit na si Dushel. Kahit napasilip pa lamang ang araw, ay napilitan na kaming bumangon, at gumayak para bumaba at mag-almusal. Sa hagdanan pa lamang, ay naaamoy na namin kaagad ang masarap na pagkaing niluluto ni Freya, kaya mas naging excited si Dushel sa mga bisig ko. I want waffles. Waffles, waffles, waffles. Yes, yes, you'll get waffles. Natatawa ko siyang kinarga ng mahigpit, nang hindi siya mahulog sa pagkukulit. Let me carry him, alok sa akin ni Isagani. Hindi na, kaya ko. Bumigat na si Dushel dahil sa laki ng timbang niya ngayon, dahil sa dami ng mga kinakain niya, kasama pa ang mga bitamina at mataas na kalidad ng gatas na binibili ni Isagani sa kanya. Pero kahit papaano ay nabubuhat ko pa rin siya, nang hindi masyado nangangalay. He might fall. Careful not to Alexa. Sabay kaming tatlo na natigilan sa nakakabulabog, na pag-alingaw-ngaw ng sigaw na iyon sa loob ng sala. Sunod-sunod na mga nagtatakbuhang gwardya ang kaagad na nagsipagkilos, para pigilan ang isang matandang babae. Nang makita at mapagtanto ko kung sino iyon, ay mabilis na nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Malayo ang itsura niya ngayon, sa pangkaraniwang itsura niya 3 taon na ang nakalilipas. Mama, ang aking puso ay biglang kumabog, isang kahalong pangamba ay bumalot sa akin. Napako na ang paningin ko sa kanya. What is she still doing here? Ganon na lang din ang pagbabago ng tono ng boses ni Isagani, ang kausap ay mga tauhan niya. Sinabi ko nang huwag niyo siyang hayaang makapasok, hindi ba? Boss, pasensya na po talaga. Pero naisahan niya kami. Halata ang panginginig nila sa takot. Sunod-sunod akong napalunok, at wala sa sarili kong pinasa si Dushel kay Isagani, bago tuluyang bumaba ng hagdan. Isagani mentioned to me once, that my mother is desperate to have contact with me. He also expressed his disapproval of meeting my mother again, at naiintindihan ko naman ang rason niya. Maraming bagay ang hindi magandang ginawa sa akin ni Mama, simula pagkabata. Niwala nga akong alaala na pinrotektahan niya ako, kahit isang beses laban sa lahat ng mga umapi sa akin. She wasn't always there. She was never there. Ang inuuna at inaalala niya lang, ay ang sarili niyang reputasyon sa publiko. But she looked very miserable now. Ang kasuotan niya ay maruming duster, na halatang napaglumaan na. Walang makikita ni isang alahas sa katawan niya. At ganun na lang din nasira ang nooy maayos niyang buhok. 3 taon lang kaming hindi nagkita, pero ang tinanda niya ay parang mas higit pa roon. Alexa, nang magtama ang mga mata namin, ay naluluha-luha na siya sa desperasyon at pangungulila. Sa kung anong dahilan, ay bumigat ang pakiramdam ko sa itsura niyang iyon. Dati-rati ay palagi siyang spoiled sa akin. Sobra pa sa kalahati ng sweldo ko sa pag-aartista, ang napupunta sa kanya. Alexa, pakiusap naman oh. Kailangan kitang makausap, pakiusap niya, ang kanyang tinig ay naglalambing na puno ng emosyon. Alam kong nasaktan kita, pero nagbago na ako. Gusto ko lamang ng pagkakataon na itama ang mga bagay. Miss na kita, pakiusap, hayaan mo naman akong makapiling ka ulit oh. Hayaan mo ulit akong magpakaina sa'yo, sige na. Naramdaman ko ang isang halo ng galit at takot, na sumisibol sa loob ko. She exploited me at a very young age. She used my face and money to gain money out of it. She used that money for her own gain, and used it for gambling.
She was never a mother to me, kung iisipin. Kaya kung hindi niya nagawa noon, bakit naman niya may isipang gawin naman ngayon? Unless she needs money. Sa isiping iyon ay nagsalubong ang kilay ko, saka siya hinarap ng seryoso at may paninindigan, matagal ko nang pinutol ang koneksyon ko sa'yo. Wala na akong ibang inaasahan sa'yo, kundi ang hayaan akong gawin ang mga bagay na gusto ko, kasama ang bago kong pamilya. I am a mother now, and motherhood made me realize that you were never a good mother to me. Kaya hindi ko na kailangan ng tulad mo. Pamatak ang mga luha sa mga mata ko, bago lumuhad sa aking harapan na kinabigla ko pa. Alexa, oo, mali ang paraan ng pagpapalaki ko sa'yo. Hindi ako naging mabuting ina, at winalgas lahat ng pera na pinaghirapan mo. Wala akong kwentang ina sa'yo, inaamin kong lahat yun, umiyak na aniya, habang tingala ako. Pero, ano bang gusto mong mangyari? Bakit hindi mo nalang sabihin na kailangan mo ng pera? Kasi sinasabi ko na sa'yo, na wala ka nang makukuha sa'kin. Kung sino man yang mga pinagkakautangan mo, at kung gaano man yan kalaki, wala ka pa ring makukuha sa akin, kaya tigil-tigilan mo na ang pagluhod dyan. Hindi mo naiintindihan. Mali ka nang iniisip. Pakinggan mo muna ako, please. Paluhod siyang lumapit sa akin, para kapitan ang mga kamay ko. Puno ng pakiusap na kinatikom ko ng bibig. Wala nang natira sa akin, dahil gaya ng asawa mo, ay sinubukan kong halughugin ang mga lugar mahanap ka lang. Siya ang nagtulak sa akin na hanapin ka, at mag-alala naman sa kapakanan mo. Nagsisisi ako na pinabayaan kita. Hindi ko na rin matanggap ang biglaan mong pagkawala noon. Dahil oo, nagalit ako noong malamang sumama ka sa ibang lalaki. Kaya noong una ayaw ko, at wala akong ginawa. Pero palagi ka pa ring pumapasok sa isipan ko. Palagi akong minumulto ng konsensya ko. Ipinagbili ko lahat ng pag-aari ko, para suyurin ang mundo, makita lang kitang buhay. Kaya hindi mo alam kung gaano ako naglupusay sa tuwa, noong mapanood kita ulit sa TV. Lahat ng mga panalangin ko nagkatotoo. Miss na kita Alexa. Humihingi ako ng kapatawaran sa'yo, sa lahat ng pagkakasala ko bilang mama mo. Nabalot ng katahimikan ang buong paligid, at ang tangi niya lang paghagulgol ang maririnig sa lugar. Hindi pa ako nangako sa'yo noon Alexa. Pero ngayon ay nangangako ako sa'yo, sisikapin kong magbago, para sa maganda nating relasyon ulit. Hindi ko inaasahan na agad mo akong mapapatawad, pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan ang mga sinasabi ko sa'yo ngayon. Ang aking isipan ay napuno ng magkakasalungat na damdamin. Maaari ko ba talagang pagkatiwalaan ang mga salita niya? Totoo bang posible pang magkaayos kami, at magkaroon ng magandang relasyon? Malaki na ako, alam ko sa sarili kong hindi ko na siya kailangan. Hindi na ako ngayon humihiling na sana, ay mahalin naman niya ako bilang anak niya at itroto ng tama. Pero gaya ng mga kasabihan noon, kahit pagbalik-baliktarin man ang mundo, ay ina ko pa rin siya ang nagluwal sa akin. Kung titingnan sa mabuting anggulo, kung hindi niya ako tinulak na mag-artista noon, ay hindi iibig sa akin si Isagani, wala siyang pagkukunan ng mga pantasya at dahilan, para magpatuloy sa buhay. Napangiwi ang labi ko at saka napalingon sa aking likuran, kung saan tahimik na nanunood sa amin si Isagani Carga si Dushel. Nagtanong ang mga mata ko sa kanya. Hinihintay ang magiging desisyon niya. Subalit nagbigay lamang siya sa akin ng tingin, na ako na ang bahala at magdesisyon sa bagay na ta. Pabaantong hininga kong muling hinarap si Mama. Saan ka na ba nakatira ngayon? Ipapahatid na kita sa driver. Napaigtad si Mama, bumagsak ang mga balikat niya na napayuko. Ang totoo niyan, ang bahay na pinundar mo para sakin ay matagal ko nang binenta, para may pera ako sa paglalakbay na makita ka. Patawarin mo ako anak. Sa ngayon nakikituloy lang ako sa popahan, pero dahil hindi nakakabayad, ay pinalayas na rin ako. So, kailangan mo nga ng pera. Hinunutin ko siya ng noo. Nang inag ang mga labi niya na muling sinalubong ang paningin ko. Huwag mo sanang isipin, na ang pinunta ko rito ay dahil lang sa pera, dahil ikaw ang rason kung bakit ako nandito ngayon. Mabigat na buntong hininga ang mabilis kong pinakawalan. Kumain ka na ba? Nagpupunas na mga luha siyang umiling-iling. Fine, napakuyom ang palad ko. Hahayaan kitang manatili rito ngayong araw,
habang ipapahanap kita ng bago mong matitirhan. Magbibigay na rin ako ng sapat ng pera sa pang-araw-araw mo. Dadalaw ako sa iyo kung talagang nangungulila ka lang sakin na anak mo. Pero ma, sa oras na makita kong wala ka pa ring pinagbago, hindi na ulit ako makikipagkita sa iyo, matigas kong pagdedesisyon. Nagliwanag ang mukha niya. May impit na tili siyang napatayo, at walang ano-ano iyamakap sa akin ng mahigpit. Pangako, hindi kita bibiguin anak, hindi na ako magiging tulad noon. Hindi kita bibigyan ng rason, para magalit at kamuhian ako ng tuluyan. Napapikit ako, sana mawag mong bigan ang tiwalang ibibigay ko sa iyo. Pangako yan anak, mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Siya na ba apo ko? Pagtukoy niya kay Dushel, nang batid kong nakita niya ito sa bisig ni Isagani. Ang gwapo-gwapo niya anak. Proud ako sa iyo, proud ako na isa ka ng ganap na ina Alexa. Namasa ng bahagya ang mga mata ko. This is the first time that she told me she's proud of me for being a mother. Kahit papaano ay lamambat ang puso ko sa sinabi niya, pagkat matagal ko rin yung hiniling na marinig na lumabas sa bibig niya. Salamat ma.